Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Transportation Department at Civil Aviation Authority of the Philippines na tuntunin ang air assets ni dating Congressman Saldico. Ibinalita rin ng Pangulo na isa sa mga akusado sa flood control anomaly ang nagsoli na ng pera. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nagbigay ng panibagong update si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa itinatakbo ng investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Sabi ng Pangulo, siya na mismo ang nag-atas sa DOTR at Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para matunto ng mga ari-arian ni resigned Congressman Zaldico. Partikular na ang umano'y mga sasakyan nitong panghimpapawid. Inatasan ko ang DOTR at saka yung CAAP na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at saka sa Singapore. Dahil ang mga pag-aari na helicopter at saka eroplano ay mukhang doon tinatago ni Saldico. At nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag na Misbis Aviation and Development Corporation. Ipinunto ng Pangulo na kasama ito sa mga pinafreeze na ari-arian ng dating mambabatas, kaya hindi na anya ito maaaring magamit pa. Hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Hamon pa ng Pangulo sa anyay mga pugante. Mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista. Hinahabol na kayo ng batas. Ibinalita rin ng Pangulo ang pagbabalik ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara ng 10 milyong piso sa gobyerno. Nakatakda rin anya itong magbalik ng karagdagan pang 200 million pesos. Patunay lamang anya ito na seryoso ang pamahalaan na bawiin ang mga ninakaw ng mga sangkot sa korupsyon at maibalik ito sa taong bayan. This government intends to bring back every peso, every asset, every person responsible and return it to the Filipino people. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.